Bago tayo dumako sa topic natin mga tol, may tanong lang ako. Normal pa ba ang isip ng mga Duterte supporter? Kasi dito po sa mapapanood po natin video, kayo na po ang humusga. Uulitin ko po normal pa ba ang utak ng mga Duterte supporter? Panoorin po ninyo ito mga tol. Ngayon mo, bumaba si Marcos. I'm using life. I'm using your life. I'm calling your name. In Jesus' name. Ibaba mo si Marcos sa pesta. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Father in heaven. I Grabe mga tol, ano yung nakita natin? Ha? Bakit may ganon? Grabe talaga. Kayo na po ang humusga kung normal pa po yung ganyan. Kakaiba po talaga, no? Pero ang tatalakayin po natin ay ito pong parang double standard na nangyayari sa ating lipunan sa ngayon. Na sa paningin nga ni Attorney Amando Ligutan, bakit ang isang principal na nagbulsa ng 5,000 piso ay nakulong ng 11 years, samantala ang isang nakaupo na vice-presidente na hindi tamang ginamit ang milyong-milyong pisong pondo ng gobyerno ay hindi pa rin naaalis sa pwesto. Yan po kasi ang pinaguhugutan ngayon ni Attorney Amando Ligutan. Ito po yung abogado ni Father Saballa, yung nag-complain po kay Sara Duterte sa impeachment complaint number 3. Kaya naman, nang siya po'y matanong doon po sa press conference nang ipinakilala po ng public prosecutors kung sino yung makakasama po nilang private prosecutor, isa nga po dito si Attorney Amando Ligutan, at sinabi niya, if we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting vice president for misusing millions of pesos of public funds? Parang double standard, ano? At kaugnay niyan, syempre, ang pinaka-sentro ay si Sara Duterte. Kahapon, pagdiriwang po ng ating Independence Day at bumanat itong si Sara Duterte. In particular, ito po yung kanyang mga sinabi. Gusto kong makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Sinabi niya rin, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means to overthrow the current administration. Hindi ko gustong agawin ang posisyon ni Bongbong Marcos. Sinabi niya rin, let us resolutely stand up again for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin nating ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan, piliin natin ang pananagutan, piliin natin ang pag-asa. Ang gaganda ng mga sinasabi, no? At every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Nawawala rin ang ating kalayaan kapag ang mga opisyal ng gobyerno ay malasindikado sa pagnanakaw sa pera ng bayan. No? Yan po yung kanyang mga sinabi, bahagi ng talumpati niya at ambush interview kahapon sa pagdiriwang po ng Independence Day na kanya pong nilahukan sa City of Davao. Pero alam niyo mga tol, lahat ng mga sinasabi na yan ni Sara Duterte ay mistulang sumasalamin sa kanilang mga Duterte. Pakinggan po natin ang balita. Maubong pa rin ang niluluto manong destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos, pero
Mismo si Vice President Sara Duterte nagsabi, wala siyang balak manguna ng people power para mapatalsik ang Pangulo. Live mula sa Quezon City, namumuno sa balita si mobile journalist Alexis Ebre. Alexis, anong impormasyon ng PISE tungkol sa Manoy destabilisasyon? Jiggy, sa pagdiriwang ng Independence Day sa Davao City, itinanong yan ng mga media kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa bise, wala raw siyang impormasyon o anumang ideya ukol nga dito sa umuugong na destabilisasyon. At alam mo kanina, hindi raw niya pangungunahan o anumang panawagan para sa isang people power na ikakatalsik ni President Bongbong Marcos. Narito ang kanyang pahayag. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means. Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. At Alexis, bakit nga ba hindi mamatay-matay ang usapan na may mga gustong magpabagsak sa administrasyon ni PBBM? Jiggy, nag-ugat ng usap-usapang destabilisasyon sa isang pahayag ni Senator Ping Lacson na meron nga daw mga militar na dismayado sa ating gobyerno. Alam mo, sinigundahan din niya ni dating Senador Trillanes at sa kanyang pahayag, sa kaninang panayam kanina sa programang Political Beat ng One News, sinabi ni Trillanes na mula raw ito sa iba't ibang puwersa at kabilang nga dito ang mga retiradong militar. Narito ang kanyang pahayag, pakinggan natin. They would like to create a political impasse, then magmo-mobilize sila ng mga tao, tapos they're going to hope na may magwi-withdraw ng support sa AFP para install si Sara, patalsikin si President Marcos. Ganon yung template. Similar to what they did no EDSA DOS. At ano naman ang pahayag ng AFP at PNP tungkol dito? Jiggy, nauna nang sinabi ng AFP na wala silang natatanggap na anumang impormasyon ukol nga dito. No, siniguro ng AFP sa Malacanang na hindi na kinakailangan ng loyalty checks dahil ang mga sundalo daw ay mananatili sa saligang batas. Balikan natin ang pahayag ni Malacanang Press Officer Claire Castro. Siyempre, ugong-ugong. At ito naman din ay kanilang binabantayan. But as of now, ang miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united, at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila kanilang mandato para sa bayan at na naaayon sa konstitusyon. Jiggy, Mabagal ang balita. Balik tayo doon sa sinabi nitong si Sara Duterte. Ano ang masasabi ninyo sa mga opinion niya na narinig po ninyo? Ako, isa lang, sinungaling si Sara Duterte. Sabi niya, ayaw daw niyang pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos o umalis ito kasi gusto niyang makita ng taong bayan kung gaano kawalang hiya si PBBM. Yan o, sabi niya, yesterday, hindi ko gustong agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Pero last year lamang, malinaw po yung sinabi niya sa Netherlands. July 19, 2025, dito po sa balita na shinare ng News 5. Ito yung mga katagang sinabi nitong si Sara Duterte. Tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Sinungaling. 'Di ba? Wala pang isang taon, nakalimutan niya kagad yung sinasabi niya. Tayong lahat gusto nating mapalayas si BBM sa pwesto. Kung hindi niya sinabi to, baka maniwala pa tayo eh. Pero sinabi niya, malinaw ang kanyang hangarin. Gusto nilang mapalayas si BBM sa pwesto. Katulad ng mga nakikita natin na ginagawa ng kanyang mga supporter at parang kabaliwan na ito mga tol. Ang nakapatid, patay na lahat ng magnanakaw. Ngayon mo, bumaba si Marcos. Grabe.
you, Lord. I'm calling your name. In Jesus' name. Ibaba mo si Mama. In Jesus' name. Hallelujah. The Father in heaven. Grabe, no? Yung mga vlogger naman nakasama, tuwang-tuwa. Kasi sa totoo lang mga tol, yung mga vlogger, katulad po namin, kumikita kami dito sa mga ganitong issue. No? Ang pinagkaiba lang namin dito sa mga Duterte supporter, ako in particular, hindi ako gumagawa ng eksena. Pero sila, tingnan nyo po. No? Kawawa din tong isang nananawagan, nananalangin sa ating Panginoon, kung alam niya ba yung iniisip niya. Grabe. Parang kabaliwan na to. Biruin mo, harap-harapan, nasa harap ka ng publiko. Tapos, ewan ko kung bili-bili yung hawak niya, may pa in Jesus name pa siya. Pababain mo sa pwesto. Si BBM. Tapos sa katabi niya, sinasabi nung isa, mamatay na ang mga kurap. Mamatay na lahat ng magnanakaw. Alam niyo, yung mga ganong kataga, pag sinama mo sa panalangin, kanino ka nananalangin? Sa Diyos? Anak ng teteng talaga. Pero balik tayo sa kasinungalingan ni Sara Duterte. Hindi niya tayo mauuto. Huwag niyang palabasin na ayaw niyang agawin ang posisyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba makikinabang kapag ka bumaba sa pwesto si PBBM? Di ba siya? Baka maniwala pa ako kung magbibitiw muna siya sa pwesto tapos sasabihin niya hindi niya gustong agawin yung posisyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang linaw-linaw dito, Vice President ka ng Pilipinas noong July 19, 2025, sinabi mo, tayong lahat gusto nating mapalaya si BBM sa pwesto. Ikaw ang makikinabang doon. Kaya may tugon sa'yo, si Undersecretary Claire Castro Sabi ni Jose Claire, huwag magpaka-plastic at magbait-baitan. Huwag na siyang magkunwari dahil ang mga kaalyado niya ang nagpupursige sa isang destabilization. Totoo. Pansinin ninyo mga tol, sino-sino ba ang mga nagdi-destabilize sa ating gobyerno sa ngayon? Sino-sino ba ang mga gumugulo sa ating gobyerno sa ngayon? Di ba mga Duterte supporters? Yung mga progresibong grupo, nagpapahayag sila ng mga saloobin nila ngayon sa mga issues. Pero siguro natatakot lang din sila na ang papalit si Sara Duterte kaya hindi sila nananawagan ng pagbibitiw sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yun ang katotohanan Sa ngayon, hindi nila ipinananawagan na magbitiw sa pwesto si PBBM. Tapos ikaw magmamaang-maangang ka, Sara Duterte? Ikaw mismo nagsabi, 2025, lahat kayo ninanais niyong bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Noon pa niya nais patalsikin ang Pangulo sa pwesto at sinabi niya ito sa isang speech niya sa Netherlands noong July 19, 2025 na tayong lahat gusto nating mapalaya si BBM sa pwesto. Hindi niya makakailanang sabihin niya ito. Kung ayaw niya talaga na alisin sa pwesto si Marcos, yun ang nakalagay doon, siya ang pipigil sa mga kaalyado niya sa paghasik ng lagim. Tama. Kung talagang sincere itong si Sara Duterte sa mga sinasabi niya, kakausapin niya yung mga supporter niya ng mga retiradong opisyales ng gobyerno o ng armed forces katulad ni Pokis, wag na kayong manawagan ng pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos. Kakausapin niya yung mga vlogger na every now and then naninira sa ating Pangulo at pinapangarap na bumaba sa pwesto si PBBM. Pero hindi niya ginagawa. Kasi ultimately, siya ang makikinabang kapag ka bumitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Isa pong kasinungalingan ang ginawa ni Sara Duterte. At kaugnay po ng kanyang impeachment complaint, tetestigo
si dating Senador Antonio Trillanes at Ramil Madriaga sa laban sa kanya at iba pang mga testigo. At meron pang nilabas na impormasyon ngayon itong si Congressman Terry Ridon. Ayon po dito sa naging interview sa kanya, may bagong ebidensya. Sinasabi po kasi ni Terry Ridon na meron daw pong mga personal properties itong si Sara Duterte at Mans Carpio na hindi nila idineklara sa kanyang SALN, no? Kasi obligado kapag ka ikaw ay may asawa, lahat ng kayamanan ng iyong asawa kasama mong idedeklara. Conjugal property yun sa iyong SALN. Pero hindi ginawa ni Sara Duterte. At hindi po ito usaping milyones lamang sapagkat sinasabi ni Ridon, kung hindi man dito sa isang separate interview niya, na ang magnitude ng dami ng personal properties po na ito ay parang kasinlaki din daw po ng mga natuklasan natin sa tinatawag na covered at suspicious transaction. Meaning, hindi lamang milyones, baka bilyon pa. Ano-ano kayang personal properties yun? Pakinggan po natin itong pahayag dito ni Congressman Terry Ridon. Hindi po ito na nakalagay po sa mga listahan po ng mga opisina ng pamahalaan. Pero hindi po ito nailista sa kahit po anumang Statement of Assets sa Liabilities Net Worth document ng ating pong Pangalawang Pangulo. Sir, can we ask if meron po kayo kung pwedeng maibigay na estimate number or how much po, billions po ba aabutin din ito properties na ito? Ay, hindi naman, pero these are personal properties. These are not real properties. No? But ito po ay papasok pa rin doon sa milyon-milyong pisong halaga. No? Lalo tigit, hindi naman ho ito isa o dalawa lang, no? Kundi numerous pieces of property. No? So, yan po ay, I think, numerous pieces of property. Personal property ito, mga tol, magkaiba po yung lupa, no? Yung mga real estate property, no? Kasi kung personal property ito, baka mga mamahaling mga sasakyan o kung ano man, basta categorize as personal property. Pero ang punto dito nitong si Congressman Terry Ridon, hindi na yung halaga kung hindi yung kanyang non-declaration sa SALN. Kasi sinasabi niya nga na si dating Chief Justice Renato Corona, ikinatanggal noon ang pagiging Chief Justice dahil po hindi niya dineclare ng tama yung kanyang, hindi siya nag-declare ng tama sa kanyang SALN. We'll get a valuation expert for it. Pero nasa milyon-milyon piso pa rin po yung pinag-usapan natin dito. And bukod pa doon sa halaga po niya, I think the more important point would be its non-disclosure, non-statement in the SALNs of the Vice President. So for example, yung po mga pag-aari halimbawa ng lupa, di ba nakalagay po yan sa LRA, no? Land Registration Authority. No? So so they have a list and then it should be listed in the SALN of a particular public official. Di ba? So for example, pagka merong masasakyan, hindi ba? Or it is listed in the LTO, it should be listed in the property, in the SALN. It should be listed in the SALN of a public official. So yung mga ganun pong mga opisina ng gobyerno, meron silang tala nung pong mga pag-aari ng lahat po ng mga may pag-aari ng ganitong particular na mga property. Yan karagdagang ebidensya po yan na ihaharap dito kay Sara Duterte kaugnay ng kanyang kakaharaping paglilitis sa pamamagitan po ng tinatawag na impeachment. Ngayon, balikan po natin yung pahayag ni Attorney Amando Ligutan na parang double standard. Kasi biruin mo, yung principal na nagpacket ng 5,000 pesos na gawang ipakulong ng gobyerno sa loob ng 11 taon, bakit hindi magawa na tanggalin itong vice presidente na nag-misuse, in his word, nag-misuse ng public funds? O, pakinggan natin at reaksyonan natin itong interview kay Attorney Amando Ligutan.
could give us a background of yourself. I read online that you were prompted to take on this case because you were moved by the case of a public school principal in Virac, Catanduanes. I mean, could you talk us through how you became part of the prosecution team of the lower house? Okay, so on record, I am also the counsel for the third impeachment complaint filed last year, 2025, and the same third impeachment complaint that was filed this year. Ito yung Sapalya et al. Complaint. So, when asked ano talaga yung reason, siguro, the story of that school principal. Imagine a school principal is sent to prison for 11 years for pocketing 5,000 pesos. So that's why I ask what signal would it send to our kids, to our children, to future generations of Filipinos if we can send a principal for pocketing 5,000 pesos for 11 years? What's stopping us from doing the same to the second highest official of the land? So for me, the law must be applied equally with equal force, or if that's not the case, then it should not apply at all. Regina. So, attorney, kasama mo sila Father Sabalya? Yes, so Based Ron. Payatas? Okay, so yes, sila Father Bong, sila Father Joel, and also we have may mga madre, we have leaders of our civil societies, and we also have lawyers. So we have lawyers from Cebu. I am a Cebu-based lawyer. Yes, Ron. Families ng mga EJK victims. Not necessarily. Na parang nasa first impeachment complaint, but they belong to the same group, Ronald. You are a Cebu-based lawyer, you said, attorney. Oh, may pumasok na DDS. Sabi niya, bakit di nyo magawang ipagsigawan na bilisan ang nilustay ni PBBM? Dapat silang lahat kasuhan, pati president. Kayo nag-aakusa, kayo magpatunay. Kami inaakusahan namin si Sara Duterte, pinapatunayan itong mga nag-aakusa kay Sara Duterte. Bakit mo ibibigay sa amin ang burden ng akusasyon ninyo? Kung meron kayong akusasyon na nilustay ni Pangulong Bongbong Marcos ang pondo, ilabas ninyo yung mga ebidensya. Ganun lang kasimple yun, mga DDS. 'Di ba? Kasi dito kay Sara Duterte, inaakusahan siya, inilalabas yung mga ebidensya laban sa kanya. Bakit hindi nyo magawa yan kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi hanggang social media lang kayo. Wala kayong ebidensya. Ikaw, na nag-comment dito, Alohero, nasaan ang ebidensya mo? Ano ang patunay na nilustay ni Pangulong Bongbong Marcos katulad ng ibinibintang mo ang pondo ng gobyerno? Ilabas mo. Kasi kung kami tatanungin mo sa impeachment trial ni Sara Duterte, kahit hindi kami involved dyan personally, marami tayong mga ebidensyang pwedeng pag-usapan. Kayo, ano ang mga ebidensya nyong pwedeng pag-usapan? Kaya wag ka magde-demand sa amin na bilisan namin tapos i-expose namin si PBBM. Unang-una, supporter kami. Katulad mo, supporter ka. Dapat ipagtanggol mo si Sara Duterte. Normal yon. Kami, ipagtatanggol namin si Pangulong Bongbong Marcos. Normal yon. Nag-aakusa kami kay Sara Duterte, kaya kami ngayon ang maglalatag ng mga ebidensya. Kayo, nag-aakusa kayo kay Pangulong Bongbong Marcos, kayo maglatag ng ebidensya. Bakit mo sa amin ibibigay yung burden? No? Basic principle yan. Kung sino ang nag-aakusa, siya dapat ang nagpapatunay. Yeah, I'm teaching in UP Law. I am a professor. Okay, by the way, this is the first time. No, I'm being asked this question, so I like it. I'm just introducing myself. No, because So, we want to get to know our guests, yeah. So I'm teaching. I'm teaching in the College of Law UP in Diliman. I'm also teaching in 2 other law schools Magaling talaga in ito, Cebu City. So, Alam niyo mga tol, ang isa sa pamantayan ng isang practitioner ay kapag ka ito din po ay nagtuturo. Ano? Kasi dalawang bagay yun eh. Experience and continuous learning. No? Pagka pinagsama mo yon, nabubuo yung talagang solid na kaalaman and wisdom. Kaya tingin ko, yung pagkakasama dito kay Attorney Ligutan as private prosecutor ay malaking bagay po sa atin na naghahanap ng pananagutan dito kay Sara Duterte.
And take note hindi po sila binabayaran dyan. Ginagawa po nila yan para sa bayan. Para sa equal na aplikasyon ng batas. Kasi yun ang pinaniniwalaan ni Atty. Ligutan in particular No, hindi niya matanggap na merong isang principal na tama namang ipakulong kung nagpakit ito ng pondo ng bayan. Pero bakit hindi magawa sa isang opisyal kung saan milyones pa ang sinasabing misuse nito na pondo ng bayan? Libre, para sa bayan, para sa kapwa natin mga Pilipino. Kaya kahanga-hanga po itong mga private prosecutor. Kung babayaran mo ang mga yan, sigurado napakamahal ng bayad yan. The partner of our law firm, Sabi ni Alojero Yer, di ako nag-aakusa. Yan ang nakikita ko sa mga balita sa social media. Bakit ka nagde-demand sa amin? Di ba? I-demand mo sa gobyerno. I-demand mo sa mga politikong sinusuportahan mo. Kasi kung i-demand mo sa akin yan, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo Dahil hindi ko nakikita yan sa social media, in particular sa mga balita. Ikaw marahil kaya mo nakikita yan, pinapanood mo ang mga Duterte supporter vlogger, o kaya pinapanood mo ang mga politikong nag-aakusa kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ibabalik ko sa iyo ngayon, since napapanood mo yan, ikaw ang mag-demand sa kanila. Pinapasok nila yung impormasyon sa utak mo Hindi mo ba naiisip yon na dapat sila ang nagpapasok ng impormasyon sa isip mo, kaya dapat sa kanila ka nagde-demand? Bakit hindi sila uma-action? Yan ang malaking katanungan. Kanino mo ba napanood yan? Narinig mo ba yan sa politiko? Bakit yung mga narinig mo na mula sa politiko na yan hindi uma-action? Kung sinasabi in particular, tulungan na kita. Tutulungan na kita. Gusto nilang sampahan ng impeachment si Pangulong Bongbong Marcos. Si Mike Defensor in particular. Ano ang basihan? Ito ang problema at dapat mo maunawaan. Total, maayos ka namang nakikipag-usap, hindi ka nag-a-ad hominem, kaya ina-address kita. No? Pero gusto kong malaman mo ito. Ang akusasyon nila kay Pangulong Bongbong Marcos ay dapat itong ma-impeach dahil pumirma ito sa GAA. Ang GAA na pinaniniwala ang puno ng kontrobersiya. Pero alam mo ba na hindi sapat yon para mapanagot si Pangulong Bongbong Marcos? Dahil ang pagpirma sa GAA ay basically trabaho ng Pangulo. Sa implementasyon nito, doon nagkakatalo. Sino ba ang nag-implement ng GAA? Doon ka dapat nagde-demand. Ngayon, isa pang punto. Kung sinasabi mo na dapat bilisan, mag-demand ka kay Mike Defensor. Bakit hindi niya tinuloy yung impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Turuan pa kita. Alam mo dapat bilang Pilipino, total nanonood ka ng balita, na ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi pwedeng sampahan ng kasong kriminal. Habang ito ay nakaupo sa pwesto, ang tanging magagawa nyo lamang ay mag-file ng impeachment complaint laban sa Pangulo para matanggal siya sa pwesto. At hindi niya na maipagpatuloy yung mga binibintang ng mga naririnig mo. Nawala yung ilaw ko. Ngayon, sandali lamang mga tol at lalagyan natin ng ilaw. Ngayon, lahat yan sinasabi ni Mike Defensor. Pero, bakit ayaw iporsige ni Mike Defensor? Kasi, ultimo siya, hindi niya sigurado kung ano ang gagawin niya. Alam mo ba na yung isang DDS congressman sa pagkatao ni Congressman Alvarez, ibinunyag nito doon sa hearing ni Marcoleta na kaya daw siya dinamay bigla ng 18 Marites ay dahil tumanggi siya sa kahilingan ni Mike Defensor na i-endorso ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat yan ay itinatanggi nitong si Mike Defensor. Pero sinasabi ngayon ni Congressman Alvarez na may mga ebidensya na siya at nakakausap mismo sa 18 Marites na yan na totoo yung sinabi niya na ang nasa likod ng pagdawit sa kanya at pagtanggap di umano ng maleta ay ang grupo ni Mike Defensor. Nasan ka na ngayon? Salamat at hindi ka bastos na katulad ng ibang DDS. Panatilihin mo yan kung sino ka man na nag-comment kanina. Kasi iyan yung maganda Di ba?
kayong mga DDS na nanonood dito sa akin, irerespeto ko ang opinion ninyo, makikipagdiskurso ako sa inyo kung hindi kayo nagsasalita ng mga ad hominem. Hindi nyo ako mapapakinggan dito ng pagbanat sa inyo ng ad hominem. Pero the moment na simulan ninyo ako, gagantihan ko kayo ng ad hominem, except hindi ko kayo mumurahin. No? Ulit, kung nandiyan ka pa, sana napapakinggan mo yung sinabi ko at mag-counter-argue ka. Kung ano yung sa tingin mong paniniwala mong tama, i-comment mo lamang dyan. Gusto mo, imbitahan pa kita dito sa taas at dito tayo magkaroon ng friendly discussion. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito kay Atty. Ligutan. Here in Cebu City, so we have been tasked to be private prosecutors for the upcoming. May 13 na po bang bagong majority? Wala pa po. 12 pa rin po ang itinuturing na majority sapagkat ang binibilang na lamang sa paniniwala ng grupo ni Sherwin Gatchalian, ang acting Senate President, ay yung mga functional na mga senador. No? Ibig sabihin, yung nasa coercive reach pa ng ating Senado. At hindi na po kasama diyan si Senator Jinggoy Estrada. Si Bato de la Rosa ay kasama pa. O salamat naman at nanonood ka. Huwag ka lang magsasalita ng hindi maganda, i-entertain kita dito sa channel. Ano, ganun lang, magpalitan tayo ng argumento. Hindi ko sinasabing mali ka. No? Ito po ay opinion ko. I am not saying na tama ang opinion ko. Hindi ko rin sinasabing tama ang opinion mo. Vice versa. Ganun lang yon. Kasi it is a matter of belief eh. Pero sa mga paniniwala natin, dapat meron tayong mga pinangahawakang ebidensya. Kaya kung sinasabi mo muli, babalik tayo doon sa akusasyon ng mga napapanood mo. Kasi sabi mo, hindi ka nag-akusa eh. Ng mga napapanood mo, sa kanila ka mag-demand ng ebidensya, hindi po dito sa amin. Kasi hindi po ganun yung napapanood ko eh. No? Inuulit ko sa nagtatanong, wala pa pong majority na 13 ngayon. Pero may mga rumors na meron daw pong mula sa minority na lilipat to majority. Hindi natin alam kung kailan po yan. Impeachment or trial, Regina. Kamusta yung mga preparations, Attorney? Okay, so preparation-wise, Oo, makmak. Chismis yan eh. No? Umuugong na special session. Pero nanggaling na rin muna kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, walang special session hanggat hindi kayo nagkakasundo sa Senado. O, di ba? Ibig sabihin, kahit mag-request itong mga senador ngayon ng special session, sa pamamagitan ng pahayag na yun ng ating Pangulo, sinasabi niya na hindi niya pagbibigyan yan. Magkasundo muna kayo. No? O kaya naman, kung meron ng tumalon na senador, magre-request siya ng special session. Hindi pwedeng tanggihan yun ni Pangulo. Kasi pag nag-request yan, election ng Senate President ang mangyayari. Kaya, pagbibigyan nyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero other than that, kung hindi sila nagkakasundo, maliwanag yung pahayag ni PBBM eh. Walang special session. Magkasundo muna kayo. yun, so as much as possible. Nako, hindi na natin matatapos itong ating live stream mga tol. Pasensya na kayo kasi pupunta kami ng, napansin nyo, nakareloko. Pag nakareloko, may lakad kami. Dadaling ko sa hospital yung aking anak kasi yung inaanak ni Maring Milet Oha, nandyan, nanonood. No, yung bunso namin, si Divine, nagkakaroon ng rashes sa katawan kaya dadalhin namin sa dermatologist. No, maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Pasensya na at kailangan ko nang putulin itong ating live streaming. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Magla-live din ako mamaya habang nag-aantay sa kanila. Magkita-kita tayo ha. Kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe, see you always. Salamat doon sa DDS na nag-comment at hindi ka bastos. Sana lahat ng DDS katulad mo. Bye for now mga tol.